spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga salita ng Diyos. Bukas po ang pintuan ng langit para sa ating lahat. Ngunit, ang pagpasok sa pintuang ito ay dapat paghahandaan. Nawa lahat tayo ay gumagawa ng paghahanda sa ating mga sarili, upang pagdating ng tamang panahon ay makakapasok din tayo sa pintuan ng langit. Ngayon po ay pakinggan natin ang banal na ebanghelyo para sa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. Minsan may nagtanong sa kanya. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, Pagsikapan ninyo makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng pinuno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. ngunit sasabihin niya sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Sasabihin naman ninyo, Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. sasagot naman siya. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, habang kayo na may pinagtatabuyan. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Sa tuwing dumarating ang tema tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi maiwasang maitanong ko sa mga tao kung nais ba nilang maligtas. At lahat naman ay nagtataas ng kamay. Muli tatanungin ko sila, sino naman sa inyo ang gustong makapunta sa langit? Taas ang kamay. Muli, madami naman ang magtataas ng kamay. Subalit, ito ang nakakalungkot na tanong. Sino sa inyo ang gustong mapunta sa langit? Nauna, taas ang kamay. Sa ikatlong tanong na ito, wala ni isa ang nagtataas ng kanilang mga kamay. At yun ang nakakalungkot. Lahat ay gusto mapunta ng langit, ngunit huwag muna ngayon sapagkat hindi pa sila handa. Mga kapatid, paano ba natin maihahanda ang ating sarili samantalang nais at hangad naman nating maligtas? Sa ating ebanghelyo, ito din ang tanong nila kay Jesus. Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sa kanyang pagtatanong, ginamit ng tao ang salitang kakaunti. Bilang sagot, hindi naman sinabi ni Jesus kung madami o kakaunti ang maliligtas. Sa halip, gumamit si Jesus ng simbolismo ng makipot na pintuan. Bilin pa niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Makipot ang pintuan. Merong limitasyon sa laki ng nais na makapasok. Di rin pwedeng pumasok ang may mga malalaking bagahe
o kargada. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ng Panginoon na iwanan ang ating mga bagahe, ang ating mga daladala. Minsan sa ating paglalakbay, punong-puno tayo ng mga dalahin na karamihan ay hindi talaga kailangan sa ating kaligtasan. Tulad ng mga bisyo, pride, pagkalulong sa mga material na bagay, pagkamadamot, paghahanap ng kapintasan ng iba, o mga vanity, mga luho sa ating mga sarili na minsan ay naglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Paano naman kapag ang pintuan ay isinara na? Sinasabi sa ating ebanghelyo na marami pa din ang kakatok. Subalit ito ang isasagot niya, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." Paano mangyayari yon? Pagtatanong ng mga tao, samantalang kasama at kasalo ka namin habang ikaw ay nagtuturo sa lansangan. Kasama ka namin araw-araw. Paanong hindi nakikilala? Sa ating ebanghelyo, pinapakita na hindi sapat na nakasama lang natin ang Panginoon sa mga pagsasalo-salo o sa mga pagtitipon. Hindi ito kasiguraduhan ng kaligtasan, sapagkat ang hangad ng Panginoon ay hindi lamang ang ating presensya, kundi ang ating ganap na pagbabago. Isinasabuhay ba natin ang ating naririnig? Ibinabahagi ba natin ang ating nalalaman? At tumutulong ba tayo sa mga nangangailangan? Sapagkat hindi natin masasabi na malapit na tayo sa Panginoon o kaya'y naglilingkod tayo sa Kanya kung wala namang nangyayaring pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Ang kaligtasan ay pagtanggap sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa huli, ito pa ang naging tugon niya sa mga nangungulit na mga taong nagsasabing mga nakasama niya. "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayong lahat. Lahat ng mga gumagawa ng masama." Ang laging kasama ng Panginoon ay maaaring patuloy ring gumagawa ng masama. Kaya maliwanag na nais ng Panginoon na talikdan ang kasalanan at mga kasamaan. Walang bisa ang ginagawa nating mga pagpepenitensya, mga pagsasakripisyo, paglorosaryo, o mga pagdidebosyon. Lalong-lalo na ang pagsisimba. Pagkatapos naman ay nakatali pa rin tayo sa ating mga kinagis ng bisyo, ugali, galaw, pagkilos, o pag-iisip ng masama sa ating kapwa. Ang kaligtasan ay binibigay ng malaya para sa lahat. Ang kaligtasan ay isang grasya, isang regalo, isang bagay na dapat nating pagsumikapan. Hindi sa paraan na gusto lang natin, kundi sa paraan na gusto ng Diyos. Ang tuluyang pagbabago ng ating buhay ayon sa Kanyang mga itinuturo sa atin. Hindi po madali ang magbabago ng sarili. Iwanan natin ang ating mga nakasanayan na gawain o ang mga daladalahin natin sa ating buhay. Paano ba natin ito maisasagawa? Una, mag-umpisa tayo sa mga kung ano ang nakikita natin sa panglabas ng ating katawan, tulad ng mga gamit, mga damit, alahas, mga gamit sa pagpapaganda o pagpapagwapo. Kailangan naman talagang presentable para sa mga nakakasalamuha natin sa araw-araw. Pero huwag naman nating sobra-sobrahin na wala na tayong nagagamit para sa pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan. Isusunod nating suriin ang laman ng ating puso, ang laman ng ating kalooban. Pinaghaharian ba ito ng pagpapatawad o ng pagmamahal sa kapwa? O baka ang maghari
ay ang ating pagiging makasarili, ang pagiging sakim sa lahat ng bagay. Tanggalin natin kung ano man yung naririyan na salungat sa kagustuhan ng Diyos. Isasama din nating suriin ang laman ng ating isip. Ano ba ang laging pumapasok sa iyong isip kapag ikaw ay nag-iisa? Ang lagi mo bang iniisip ay hilig lamang ng iyong katawan o ang material na pangangailangan para sa sarili at sa iyong pamilya? Of course, kailangan i-provide natin ang material na pangangailangan ng ating katawan tulad ng pagkain, tirahan at iba pang mga basic needs. Ganon din, kailangan tulungan natin ang ating pamilya upang makaahon ang lahat mula sa kahirapan ng buhay. Pero huwag nating ibuhos ang lahat ng ating lakas at panahon sa pag-iipon ng kayamanang material sa mga bagay na naririto sa mundo. Sa halip, mag-ipon tayo ng mga bagay na hindi naaagnas, ng mga hindi kumukupas, mga bagay na naghahatid sa atin patungo sa ating kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay darating at tatayo sa harapan ng pintuan ng kaligtasan. Nawa ay sikaping nating lahat na maging handa para kung dumating ang oras na yon, ang sino mang nakagawa ng tamang paghahanda ang siya lamang makakapasok sa makipot na pintuan. At kung sino man ang nakapagbabago ng sarili ayon sa utos ng Panginoon, ay siya lamang makikilala bilang tunay na kawangis ng Diyos. Ngayon po ay samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Amang makapangyarihan, ikaw na pinagmumulan ng lahat ng aming buhay at ng mga grasya na aming natatanggap. Patuloy mong ituro sa amin ang landas ng kaligtasan upang patuloy namin pagsumikapang makarating sa iyong kaharian patungo sa makipot na pintuan. Ito ay inihiling namin kay isa na yung banal na anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Father Eric S. Olyage, OFM, Parochial Vicar ng St. Clare of Assisi Parish, Santo Tomas, Isabela, na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos, bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. To every town and village and